San Miguel Beermen balik na ulit sa finals. Phoenix Fuel Masters nakaisa pa sa Hot Shots. So pasok na nga ang San Miguel Beermen sa finals matapos talunin ng Barangay Ginebra sa kanilang Best of 5 series na 3-0 o na-sweep ng Beermen ng Gene Kings. Bakit nga ba na-sweep lamang ng Beermen ng Ginebra? Bago nga magsimula ang semifinals matchup nitong Beermen at Gene Kings, mas marami talagang nagsasabi na liyamado ang Beermen sa Ginebra. Pero wala naman masyado ang nag-aakala na magiging sweep lamang ang outcome ng serye nila. So bakit nga ba hindi man lang nakaisa itong Ginebra dito sa San Miguel Beermen? Kung titignan ng serye nila, mukhang naidomina ng Beermen ng Ginebra dahil 3-0 o sweep ang kinalabasan ng serye nila. Pero kung titignan bawat games, puro dikit naman ng tatlong games ng dalawang koponan. Nung Game 1, nanalo ang Beermen sa score na 92-90. 2 points nga lang ang naging lamang nila dito sa Game 1. Sa Game 2, nanalo naman ng Beermen sa score na 106-96. Dito sa Game 2, dikit naman din ang laban nila, medyo nakalayo lang talaga ang Beermen nung uli. Pero nagkaroon naman ng chance ang Ginebra manalo dito. Sa Game 3 naman, nanalo ang Beermen sa score na 94-91. So kung titignan, wala naman tambakan na nangyari sa serye nitong Barangay Ginebra at San Miguel Beermen. Kung panoorin nyo talaga ang buong laro, back and forth pa nga ang kanilang laban. Talagang nadadali lang ng Beermen ng Ginebra pagdating ng 4th quarter. May mga players ang Beermen na nakaka-hit ng mga big shots o nakakagawa ng mga big plays pagdating ng clutch time. Etong sila CJ Perez, Marshall Lassiter, Junmar Pajardo at ang kanilang import na si Benny Boatwright ang kanilang nasasandalan sa clutch time. At nakita nga natin yan dito sa semifinals matchup nila kontra sa Ginebra. I think yun yung wala masyado sa Ginebra nitong semis. Hindi ko sinasabi na walang clutch player ang Gene Kings. Nandyan naman sila Scotty na MVP at si Stan. Pero sa kanilang mga kampyonato, kadalasan doon si Justin Brownlee ang kanilang pinupuntahan sa clutch time. And I think na-miss nila yung import na kagaya ni Justin Brownlee na kayang mag-take over sa clutch time. Hindi ko din naman sinasabi na mahina itong si Bishop. Magaling din naman si Bishop, pero magkaiba lang talaga sila ng nagagawa ni Brownlee sa team. Ayon nga rin kay LA Tenorio, may chance naman daw ang Gene Kings. Lahat naman daw ng talo nila ay nanggaling sa endgame. I think mas better team din talaga ang Beermen dito sa Gene Kings. Mas loaded ng mga talents itong SMB. Marami silang weapons sa team. From Junmar Pajardo, CJ Perez, Marshall Lassiter, tapos off the bench may Jericho Cruz, Chris Ross, Simon Enciso at nadagdag pa itong si Don Trolliano na one of the best players ng NLEX noon. At magaling pa ang import ng Beermen ngayon. Itong si Benny Boatwright nung ito ang naging import ng Beermen, hindi pa natatalong San Miguel. 7 straight wins na sila mula nang makuha nila itong si Boatwright. Ayon nga kay LA Tenorio, nahihirapan daw sila kapag magkasabay si Junmar at Boatwright. Hindi daw kasi nila alam kung sino sa kanila ang tututukan sa depensa. Pit na pit daw ang laruan nito ni Boatwright kay Junmar dahil sa kanyang outside game. Kung titignan nga natin ang naging performance nito ni Boatwright, napakaganda talaga ng nilalaro nito. Nag-a-average siya this conference ng 37 points at 11 rebounds per game. May chance pa nga ata itong si Boatwright makuha ang Best Import of the Conference Award dahil nakakahabol na nga siya kay Tyler Bay at Jonathan Williams. Pag sa stats titignan, lamang na lamang siya sa dalawang imports. At deserve din naman niya kung sakali dahil wala pang talo nga ang SMB nang siyang maging import nito. Pag-usapan naman natin ang serye ng Phoenix Fuel Masters at Magnolia Hot Shots. Hindi pa nga tapos ang serye na ito, nakaisa pa ang Phoenix sa Hot Shots. Impressive ang kanilang panalo sa Game 3 dahil nalamangan sila ng Hot Shots ng 21 points. Pero hindi sumuko ang Fuel Masters at nakakambak pa sila ng second half. Pinangunahan sila ng kanilang import na si Jonathan Williams. Matapos umiscore lamang ng 3 points ng first half, nakabawi itong import nila ng second half at umiscore ng 16 points. At nag-step up rin ang veteran nila na si RJ Azul
nakailang 3-pointer sa 4th quarter at umiscore ng 17 points. Ngayon, nasa hotshots na ang pressure. Kailangan tapusin na nila ang serye sa Game 4 dahil kung manalo ulit ang Phoenix, delikado pa sila sa Game 5. Tignan natin kung anong magiging respond ng hotshots sa kanilang meltdown ng Game 3. So ito lang ang ating video ngayon. Maraming salamat sa inyo mga kabakets. Please like, share, and subscribe.